Hello everyone. So, just an update progress dun sa Dreaming Spanish journey ko and yung comprehensible input. So right now, nasa almost 50 hours na ako ng comprehensible input with primarily yung Dreaming Spanish, pero meron ako mga ibang resources or other videos na pinapanood or podcast. Ang nangyayari kasi is madali ako maboard uh, with other content, with the videos that I'm watching sa Dreaming Spanish. So, ang ginagawa ko nga, mahanap ako ng mga intermediate or mga lower intermediate videos for comprehensible input. So, ang example of this is, paminsan-minsan nagluluwisito Comunica YouTube channel ako kasi sobrang entertaining niya. Kahit hindi ko naintindihan yung word by word, na nagigets ko yung context, kung ano yung sinasabi niya. So, I think yun yung important. Basta maintindihan mo yung context and kung ano yung nangyayari. Although sometimes, may mga videos ako na pinapanood, and not only sa outside Dreaming Spanish, meron din sa intermediate series ng Dreaming Spanish na hindi ko nagigets. So, ang ginagawa ko dun is bumababa ako ng level. So, it's easier for me to filter yung mga videos sa Dreaming Spanish. Yung parang may filter sila na parang intermediate, tapos gagawin mong easy, yung pinakauna, on top is the easiest. Tapos going down, yun yung mga hard videos. Yun nga, since yung native tongue ko is enables me to understand Spanish more, which is Tagalog, madaming Spanish words madaming Spanish words in Tagalog. So, sobrang advantage natin yun as Filipinos. So, yun yung parang nakikita kong advantage ko and madali kong nagigets kung ano yung sinasabi nila, and also yung sometimes nagsasalita ako in Spanish and yung pronunciation ko, yung work on ko. Ang problema kasi sa akin is nagiging Taglish na yung language ko dito sa yung parang native language ko, hindi talaga Tagalog, more on Taglish yung nangyayari. So, yung pronunciation ko madalas nagiging anglicized, nagiging English, yung parang nilalagyan ko ng arte yung mga Tagalog ko. So, yun yung isang problem. Nare-recommend ni Dreaming Spanish to speak at around 1,000 hours na. Ang nangyayari kasi sa akin, I try to speak Spanish din. Siguro madalas yung sa newborn son ko, parang kinakausap ko siya in Spanish. Kahit mali-mali, kahit feeling ko mali-mali. Pero I try to speak din. I don't think that it would hurt. May napanood akong video din about speaking Spanish at an early level. Nagdi-dream Spanish din siya. Pero sabi niya hindi naman daw mag-hurt yung pag-speak ng at an early level. Nakita ko yung progress ko is from before I started dreaming Spanish, before I started this comprehensible input journey. Coming from a grammatic background, yung grammar education ko with language transfer na sinabi ko before. I think mas kasi before parang talagang sa mga intermediate videos wala talaga akong maintindihan. As in, hindi ko maintindihan, madalas hindi ko naiintindihan yung context niya. Pero ngayon, little by little, parang naiintindihan ko na yung mga intermediate videos, yung context niya. Not word by word, pero yung context. Siguro mga around 70 to 80%. Naiintindihan ko yung mga hard intermediate videos. Pero yung mga easy intermediate videos, naiintindihan ko talaga totally yung context. Yun sa Tandem app, nakikita ko dun is medyo hindi ko pa maggamay kasi sobrang bilis sila mag-Spanish, at hindi ko pa nagagrasp yung language nila. So pag nagsalita na sila, parang I need to let them slow down kung kinausap nila ako. Pero yung pag nasa background lang at mga native Spanish speakers yung nagsasalita, siguro mga words kumukuha ako ng mga words to understand the whole context. Pero mahirap pa rin for me. So I still expect to increase my hours in comprehensible input and listen and a little bit of talking din. Yun, nag-chat din ako with a friend who studies Spanish also. It's confidence din sa the way I speak Spanish din. Mostly parang dati kasi nangangapa pa ako some certain
certain grammar. Ngayon parang wala na akong pakialam kung tama yung grammar ko or not. Basta I know that I was able to communicate that phrase or sentence uh, with ease. So yun yung parang gusto kong goal din is to listen intently dun sa listen more, listen more to acquire more vocabulary, tas para magiging second nature na sa akin yung mga certain words and how to speak them. Ayun, so I think yun lang yung progress report ko for now. And hopefully in around 100 hours makapagbigay ako ng progress kasi medyo matagal yung last update ko since every 50 hours lang ako nagbibigay ng progress, and 1 hour a day lang yung ginagawa kong uh, exercise for comprehensible input since madami akong responsibilities, especially sa work and sa son ko. Hopefully day by day lagi ko siyang matuloy and I commit 1 hour a day. So sa ngayon kasi wala pa akong nag-break na streak dun sa month. Siguro mga more than 1 month na ako comprehensible input. And wala pa akong nag-break na streak. Siguro yun yung goal ko na lang is to be consistent, to have those hours put in day by day. In this video, I hope na you subscribe and join me in this journey of learning Spanish or acquiring the Spanish language. So, yun. See you guys in the next video. Hasta la próxima.